Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na auratul mar'a amama al-mar'a wa auratuha amama ar-rijal al-ajnabi wa auratuha amama maharimiha. So ibig sabihin, ano lang yung pwedeng ipakita ng babae na parte ng kanyang katawan sa kapwa niya babae. Actually, ito po ay walang matibay na dalil na pag-usapan po ito ng ating mga ulama. Ito po ay babalik po sa urf. Ang pagtakip ng babae, kung saan lang yung pwede niyang takpan sa parte ng katawan niya sa kapwa niya babae, ay babalik lang po sa urf. Kung ano po yung nakasanayan sa lugar na matatanggap po ng matinong kaisipan. Matakbaluhu al-fitar as-salima. So kung ano po yung matatanggap ng matinong kaisipan, at nasanayan sa mga kababaihan na pwede nilang ilantad at ipakita sa kapwa niya babae, yun lang ang pwede nilang ipakita. At ang aurat ng babae sa kapwa niya babae ay katulad din po ng kalalakihan sa pagitan ng kapwa lalaki. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tandurul mar'atu ila aurati al-mar'a. Hindi pwedeng tumingin ang babae sa aurat ng kapwa niya babae. So ang aurat ng babae sa kapwa niya babae ay mula tuhod hanggang pusod. So, ibig sabihin mula tuhod hanggang pusod. Ganun din po sa kalalakihan. So, ang babae, ang pwede mo lang makita sa kapwa mo babae ay sa ibaba ng tuhod, pababa, at sa itaas ng pusod, pataas. Yan lang po ang pwede makita ng babae sa kapwa niya, babae. At sabi pa lang nila sa mga ulama, kung ang babae na yan, na kapwa mo non-Muslim, ay mas maganda, wag mong ipakita ang bagay na yan. Kasi baka pwedeng ikwento niya sa mga kalalakihan ang mga nakita niya sa katawan mo. Okay? Ano naman ang aurat mo sa mga mahram mo? Yung mahram, katulad ng halimbawa ng kapatid mo, ng pamangkin mo sa kapatid mo, tatay mo, o kaya tito mo, ang aurat mo naman sa kanila na pwede mong ipakita ay kamay mo hanggang sa siko, pwede makita nila yon, pwede nila makita yung buhok mo, pwede nila makita yung liig mo, pwede nila makita yung paa mo o yung braso mo. So yan ay mga bagay na pwede makita ng iyong mahram. Yun ang lalaki na hindi ka nila pwedeng pakasalan maliban sa asawa mo. Yun lang ang pwede nila makita. Ang buhok mo, ang mukha mo, ang liig mo, ang kamay mo hanggang braso at ang paa mo. Yan ay mga bagay na pwede nila makita. Pero dito sa mga dibdib mo, yung sa legs mo, ay iwasan na lang po na makita ito ng iyong mahram. Opo. Ano naman ang limit ng aurat ng babae sa hindi po niya mahram? Pag hindi mo naman po mahram, halimbawa yung lalaki na pwede kanyang pakasalan, ang limit ng aurat mo sa kanila ay dapat ang pwede lang makita ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama ay ang mukha mo lang at ang palad ng kamay mo. Yan lang ang pwede nila makita. Ang mukha mo at ang palad ng kamay mo at ang iyong talampakan. Yan lang po pwede nilang makita. Ibig sabihin, hindi nila pwede makita ang buhok mo, hindi nila pwede makita ang liig mo, hindi nila pwede makita ang braso mo. Bagkus ang ilan sa mga scholar, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha, huwag nilang ipapakita ang kanilang mga palamuti, maliban sa kung ano lang yung hayag dito, yung palad ng kamay, yung iba, yung damit lang daw. Okay, so yung palad ng kamay, yung mukha mo, o kaya yung paglalagyan na ng bracelet mo, at saka yung talampakan. Yan lang ang pwedeng makita ng mga kalalakihan na pwede kanilang pakasalan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.